Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ang ating pong pag-uusapan ay ang mga lutang na lutang at kitang-kita na kung sino po ang hunyango sa alyansa para sa bayan ni PBBM. Una na po nga nagtaksil dyan sa alyansa ay etong si Amy Marcos dahil nga po sa pagkondena nito sa pagkakahuli kay Digong at ito po ay naaresto at nadala sa ICC. At ang sumunod po na naghunyango ay etong si Camille Villar. Medyo ano naman na, medyo kumbaga napepre ano ba tawag dito? Kumbaga parang nape-preempt na natin 'to eh. Nakikita na natin na mangyayari to dahil nga po sa pagkakahuli kay Digong na eto nga si Manny Villar ay kumikiling dito kay Digong, nakikisimpatya kay Digong at kilala namang mga kaalyado talaga ng mga Duterte ang mga Villar. Si Cynthia Villar, si Mark Villar na dating DPWH Secretary na nagsabi na wala ng traffic sa EDSA. At ang mga syudad na nagko-konekta sa EDSA ay aabuti na lamang daw ng 20 to 30 minutes na biyahe pero hanggang sa bumaba ito sa pwesto as DPWH Secretary hindi po na ipatupad. So umpisaan muna natin dito kay super ate Amy Marcos na talaga na mga nakipag-video nakipag-videohan. Nakipag-videohan dito kay kaya Robin Padilla. Panoorin natin to. Manang kapatid mo, Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan Ito. mo, ang may Ito, panoorin natin. Manang kapatid mo, Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Amy. Ay? Infrastruktura. Modernisasyon. Elektrisidad. Ekonomiya. Tapatan. Tapatan. Tapat na kaibigan. Tapat sa bayan. Iboto si Senator Amy. 39 sa balota. Yan. 'Di ba? Meron na silang campaign video ni Robin Padilla. Ito po ay hindi na nakakagulat na mangyayari dahil nga po syempre tayo ba'y magugulat sa ganyan alam naman natin na ang super ate ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang ito po ay nagbabalimbing at ito po ay talagang nakikita natin na meron po na pagkiling talaga ito kay Digong. Hindi na po may aalis yan. So ngayon po, ito naman po ang sunod na ipapakita ko sa inyo. Ito. Ayan. So makita nyo dyan, si Amy Marcos na mukhang 19 years old, si Daryl Yap at si Sara Duterte. Ayun, batang-bata dito si Senator Amy, yan pa lang sa ganito pa lang na litrato, panloloko na to eh. Hindi ka naman bata eh, di ba? Dito pa lang po nakita natin na talagang nakuha na ni Amy Marcos ang puso't damdamin ni BP Sara. Taliwas sa kung ano man ang nararamdaman nitong si Hanilet. Dahil sabi nga ni Hanilet, paek-ek lang yan. Pero ang ating Vice Presidente, ito at inendorso na at kumampi na dito kay Amy Marcos. Kinampihan si Amy Marcos. Actually, kailangan ni Sara Duterte ng kaibigan sa Senado. Kailangan niya ng mga magiging kumbaga kapit sa Senado dahil nga po kapag natalo si Amy Marcos, mababawasan siya ng isang senador na papabor na hindi siya ma-impeach. Siyempre, si Sara Duterte, kailangan niya ngayon na lahat ng gustong sumipsip at humimod ng tumbong sa kanyang ama ay kailangan niyang arugain at tanggapin. Kay plastikan, kay anuman ang gawin na pakikitungo, kailangan ni Sara Duterte yan. Kaya po naintindihan natin na makipag-collab etong si Amy
kay Sara at si Sara kay Amy. Kailangan din naman ni Amy Marcos ng boto ng mga bobong DDS. Kaya niya din ginagawa yan. At syempre, eto, si Robin Padilla, tinaas ang kamay ni Amy kasi nga po, syempre, kailangan. 'Di ba? Kailangan ng kakampi ni Robin Padilla doon sa Senado. Dahil kapag hindi nanalo ang isang Amy Marcos, pwedeng isang anti-Duterte ang manalo at mai-impeach si Sara Duterte, 'di ba? Kaya po 'yan po kumbaga ano na natin 'yan, expected na natin 'yan. Tapos ito pong litrato naman na ito, nitong mag-ama na ito, ay ayan. Ayun nga palang nandiyan sa ating title. Wait lang po kayo Sa may dulo ng video na ito, ipapakita ko po sa inyo yung ating sinasabing video. Okay, eto naman, etong litrato na ito, expected na rin natin dahil nga po nung si Digong ay nahuli at dinala na po sa ICC ay nagkaroon po ng statement etong si Manny Villar na parang kinokondena ang pagsuko ng ating gobyerno kay Digong doon po sa ICC. So ngayon, 'di ba, nakita na natin ang mga galawang politikal. Nakita na natin kung ano ang ginagawang paghuhunyango ng mga kandidato ng alyansa. Unang-una nga si Amy na binaklas na kasi nga po ay kumokontra sa ginawang mabuti ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pagsuko kay Digong sa ICC. Tapos ngayon si Camille Villar. Tingin ko siguro si Camille Villar ay no choice. Kailangan niyang sundin ang kanyang ama dahil nga syempre ama niya yan kailangan nila na talagang manalo ng manalo sa Senado dahil meron silang mga interes na kumbaga iniingatan. At alam natin na sila po ay malaki ang kanilang korporasyon, kumpanya, negosyo patungkol po sa mga lupain. Syempre kailangan nilang pangalagaan ang kanilang negosyo. Kaya po sila ay kailangan na manatili sa power diyan po sa Senado. So ngayon, meron po akong ipapapanood sa inyong video. Ito po yung video na kung saan si Amy Marcos ay matagal na pala talagang nagtatraidor kay PBBM. Talagang etong si Amy Marcos ay meron po palang merong matinding siguro galit o inggit o kung ano man na nararamdaman dito kay First Lady. Kasi kung mapapansin po ninyo, ilang mga buwan o halos taon na lagi nating nakikita na nagpo-post ng litrato si First Lady doon sa kanyang FB page. Kada linggo, dumadalaw sila sa dating First Lady Imelda Marcos. Nakikita natin, nandyan yung mga pamangkin minsan ni PBBM, nandyan yung mga pinsan niya, nandyan yung mga kapatid niya, nandyan din minsan yung, nakikita ko rin yung yung anak ni Amy nandyan. Pero hindi ko pa nakita na si Amy Marcos ay nandyan. Nakasama nila sa hapagkainan, sa mga litrato, family picture ng pamilya Marcos kada weekend. Hindi po natin nakita. Ngayon, dito sa video na ito yung kumbaga nagbigay sa akin ng kumbaga sabi ko, confirm yung aking conclusion na meron talagang gap between the President and the First Lady at kay Amy Marcos. Ito po yung video, panoorin po ninyo from Boss Mike Cervera at Pebbles Cunanan or Pebbles Talaquera. Panoorin po ninyo, napaka-exciting po nitong video na to. Gusto kong malaman. Talagang hanggang ngayon may katanungan pa rin sa aking isipan at sa marami nating mga kababayan dun sa naging propaganda nila na ikaw daw ang tagabili ng droga ni First Lady. Yan nag-trending yan, me. At ikaw ang involved Actually, propaganda ni yan. Propaganda yan ni Amy. Amy Marcos. Si Amy. Teka muna, Mia. Liliwanagin ko lang. Siya nagsimula niyan. Medyo naguluhan ako bigla. Kasi, ayon kay Maharlika, siya naglabas ng, unang-unang naglabas ng balita na ikaw daw ang bumibili ng droga para kay First Lady
Tapos daw, nalaman daw ni Aimee at nung isang bansot na alalay ni Aimee. At yun, nagkaroon na ng ano. Si Direk Daryl. Si Direk Daryl. Si Direk Daryl. Mi, pwede mo bang ipaliwanag sa amin ng mas maliwanagan yung mga tao patungkol Ito kung yung ano istorya nangyari? niya. Actually, yan si Daryl sa si Aimee. May atraso sa akin yan pero hindi ko nalang pinansin. Nanahimik na lang ako. Yan ang sumira ng buhay ko, yung dalawang yan. Nag-aaway kami ni Tipi that time. Okay. Yung time na binabatikos ko si Tipi kasi nga hindi pa umuupo ang presidente. Naglalabas na agad sila ng mga issues. Tama o mali man yung issues, ang akin lang, hindi pa umuupo yung presidente. Huwag niyong buwenang manuhan ng intriga. Paupuin muna natin yung presidente. Alam ko hindi ako mali doon. Paupuin muna natin yung presidente, hintayin na muna natin magtrabaho, saka natin liwanagin kung ano yung mga nakita nila sa loob. Yun yung issue kay Vic Rodriguez saka kay Pastrana. Tama. Ngayon, nagsasagutan na kami ngayon ni Titi sa Facebook. Sabi ko gano'n, hindi ba pwedeng manahimik muna, hindi pa nauupo, tapos ganyan-ganyan. Tapos sinumbong niya ako kay Liza. Ngayon si FL tumawag sa akin. Sabi ni FL, wag ko daw diba si RJ. Sabi ko, ha? Hindi ko siya binabash. Sabi ko, FL, hindi pa umupo ang presidente. May mga issues na. Ganyan-ganyan. Basta ganun-ganon. Meron kasi mga personal na bagay na hindi ko dapat sabihin. Ngayon, etong Daryl, nag-message sa akin. Hindi ko kaya yung away nyo. Sabi ko, Nino, ni Pipi. Sabi ko, ay naku, meron akong pasabog. Yan. Ngayon, etong si Daryl, sinend kay Aimee. Si Aimee naman, sinend kay Liza. Pinagtatalakan niya si Liza. Pero bago nangyari yon, yung kasi, gusto malaman ni Aimee kung ano yung pasabog. Yung pasabog ko. Nagsalita si Aimee. Ang sabi niya is, si Pebbles ba ang bumibili ng asin dun sa mag-asawa? Asin ang pagkakatukoy. Ang nag-deliver, asin ang pagkakasabi nila. Kaya asin ang unang tawag dyan, hindi naman pulburon. Asin. Sa'yo galing yun eh. Doon ako nagulat. Oo. Na ako daw ba yung nagdi-deliver ng asin? Sabi ko, ha? Tapos eto na. Sabi ko direct, ano to, bakit nakarating kay Aimee itong usapan natin sa kay screenshot? Sinend sa akin ni FL. Sinend ko sa kanya eh. Yung screenshot na nung time na sabi sa akin ni FL is, ano to? Yan. Tapos kinausap ko nun si FL. Tapos kinausap ko si Daryl. Alam mo sagot ni Daryl ganito. Daryl, makinig ka ha. Totoo to. Tumawag daw sa kanya si Maharlika kay Aimee. Ngayon itong Aimee, saan ganun yung ading mo, alalayan mo. Yan, kasi may pasabog si Pebbles. Ngayon nataranta tong si Aimee, si Mangga. Pumunta siya kay Daryl. Friend mo ba si Maharlika? Sabi ganun ni Daryl. Sabi daw ni Daryl, hindi. Sabi ganun, meron daw pasabog si Pebbles, ganyan-ganyan. Ano kaya yun, natataranta daw si Aimee. Yun ang kinikwento ni Daryl, ha? Tapos ngayon, nagsishooting sila nung Made in Malacanang. Tapos parang break time. Parang umalis yata si Daryl, kumain, naiwan niya yung cellphone niya. Tapos, kinuha daw niya yung cellphone, dinala daw sa NBI, pinabuksan sa NBI yung cellphone, ang nakita daw yung message ko. Na meron daw akong pasabog. Sabi ko, direct, huwag na tayo mag-etyosan. Huwag kang gumawa ng kwento. So, gawa-gawang kwento pala yung katwiran na yon, yung dahilan niya. Oo, yung NBI, lahat-lahat. Kasi, direct, tingnan mo tong oras nang sinend sa akin ni FL yung screenshot. Alas 4 na madaling araw. Parang mga ganun yung oras. Yung patay na oras, yung hindi ka pwedeng pumunta ng NBI. Tama. Para pabuksan mo yung para pabuksan mo yun. Hindi niya alam, si Yusek Aboy, na kaibigan natin, Kaibigan. my friend, may kaibigan sa NBI. Tinulungan ako. Kinausap ko, tinawagan ko, boss, pwede po bang magbukas basta-basta ng telepono, ng cellphone?
Ay, hindi po. Hmm. Maraming proseso po yan. Sa ganito po oras kasi, mga madaling araw, ay hindi po kami 24 hours, 7-Eleven. Ah. Siyempre, bago ko balikan si Daryl na nagsisinungaling siya, kailangan ko ng mga pruweba na mali yung ginawa niya. Kasi siyempre, director yan eh, scriptwriter Correct. yan eh. Correct. Oh, magaling siyang gumawa ng kwento, di ba? Nung nabenga ko siya na, huwag ka na magsinungaling sa akin, bakit mo ako linaglag? Umamin siya. Hmm. Siya nag-send. Siguro ginawa kin nila na na backup doon sa kanilang ginagawang propaganda rin. Kaya namin 2 buwan pa lang na nakakaupo si presidente noon lumabas na yan yung issue na may video daw na nagdodroga ang Pangulo at ikinonekta na ngayon yung mga sinabi mo na Amy, sabi nga ni di ba, ni Marlica, alam mo na nagdodroga yung kapatid mo. Alam mo yan dahil kay Pebbles galing mismo yung balita na yan. Ikaw. Kaya ikaw ang punot dulo Hindi. ng pulburon video. Siya ang nagsabi sa akin na kung ako daw ba yung nagdi-deliver ng asin, si Maharlika. Dahil hindi ko nakausap si Amy. Ko isang beses si Daryl. Minessage ko. Ang sabi ko sa kanya, may gusto sana akong itanong at liwanagin sa'yo. Bakit mo sinend kay Amy yung screenshot ng usapan natin? At bakit sinend ni Amy kay FL yung screenshot? Tapos nung nagulo yung buhay ko, bakit nyo ako pinabayaan? Yun. Oo, napansin ko Hindi nga siya yun. sumagot. Bigla ka na lang nilang iniwan sa ere, no? Ako tinulungan. Ngayon na umikot na yung mundo, babalikan ko kayong lahat. Nako, patay. Anasang kayo ngayon? Hindi ko pa nire-raise tong issue na to, ha? Pag nire-raise ko tong issue to, malalagot ka. Teko, hindi pa ito yung climax. Ibig sabihin nagwa-warm up ka pa lang. Warm up pa lang yan. Sa dami ng alam. Yes. Marami silang kasinungalingan. Naku, ayan na sinasabi. Pinagsasabihan ko yan. Alam mo yan, Maharlika. Nung lumabas sa'yo si Kati Binag, anong sinabi ko sa'yo? Huwag mo yang entertainin. Hindi ko gusto yan. Unang bukas pa lang ng bibig niyan, naramdaman ko agad, hindi totoong tao yan. O nagkamali ba ako? Nasaan yung USB? Dahil sa galit mo kay BBM, pinatos mo lahat, pati pokpok. Hindi na umuwi dito si Banat Bay at doon na nananatili. May alam ka? Tumawag sa akin yung kapatid ko kahapon. Nako! Yung kapatid kong bunso na kasal sa Japan na may anak na 2. Tumawag kahapon. Sabi niya, Aya, nandito si Banat. Sabi niya gano'n. Sabi ko, oo, nandiyan. Nakita ko naman yun sa video niya. Sabi niya, oo. Tapos tumawag sa akin yung isang DDS na kaibigan mo. Sabi niya gano'n. Baka kasi akala ni Banat Bay, hoy Banat, hindi lahat ng DDS dyan galit sa akin ha. Kaya naglilipot daw ngayon sa Japan si Banat para hanapan ako ng kabahuan. Para ma-discredit na naman ako, yung credibility ko mawala. Alam niyo ba na meron ng Harry Roque Part 2? Ala! Nag-apply dito ng asylum. Refugee. Talaga? May asylum ba ang Japan, May asylum? Diyan po sa video na yan, nakumpirma natin na ito pa lang si Amy Marcos ang may, kumbaga, posibilidad na siya pala ang puting ahas ni Maharlika. Ayan, nako. So, nagkasala-salabat na. Sabi nga di ba sa mga kasabihan ng mga matatanda, walang lihim na hindi nabubunyag. At walang baho na hindi umaalingasaw. Di ba? Ayan na. Katulad niyan, merong Pebbles Kunanan na nagpapatotoo at magpapatotoo tingin ko hanggang korte to na meron siyang mga hawak na ebidensya patungkol nga dyan kay Harry Roque. At ngayon, dito po sa sinasabing ang nagpakanapal at nagpasimuno ng issue na ang ating Pangulong Bongbong Marcos at si F.L. Lisa Marcos ay gumagamit daw po ng pulburon ay walang iba kung hindi itong
Si Amy Marcos, naku po, matagal na palang nagtatraidor 'to sa ating pangulo. 'Di ba? Nakakalungkot lang na kapatid pa mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang malalagay sa ganitong sitwasyon. At eto hindi na ako magulat yung kung itong si Banat Bay ay kumilos doon sa Japan at maghanap ng refuge doon at kumilos ba sa paghahanap ng kasiraan ni Pebbles. Kasi ganyan po ang galawan ng mga DDS. Kailangan nilang i-debunk si Pebbles Talakera o Pebbles Cunanan. Pero paano mo madedebunk ang isang tao na merong affidavit na gagamitin sa kaso? So, ibig sabihin, ang mga nalalaman nito at mga sinasabi nito ay may katotohanan dahil handa itong dalhin sa korte. Handa itong tumestigo laban kay Harry Roque. Hindi katulad ng mga DDFs. Sa lahat ng vlogger ng DDFs, meron po ba nagdala sa korte ng kanilang mga argumento? Meron bang nagdala ng kanilang mga sinasabing katotohanan sa korte? Wala po. So, paano nila madedebunk etong si Pebbles Cunanan? Ayan, katulad niyan, ako naghahanap na daw ng asylum sa Japan. Ito nga si Banat Bay. Nako, parang Harry Roque part 2 nga ito, no? So, eto, sabi ko nga po sa inyo, napaka-exciting ng video na yan. Medyo maikli lang yan. Pero marami po tayong nalaman. Nalaman natin ang istorya ng polvoron. O yung issue ng pagbibintang na sinasabi nga po na si PBBM ay gumagamit ng polvoron. Kaya pala sabi ni Digong, nung mga unang araw, hindi ko alam yan. Wala yan, yung hindi daw, wala daw dun sa, si PBBM, sa mga listahan, wala daw. 'Di ba? Kumbaga, paiba-iba. Siguro dahil nga merong puting ahas na tinatawag na Amy Marcos. Paiba-iba statement ni Digong, 'di ba? Paiba-iba statement. Sasabihin, adek ang ating presidente. Mayroon tayong adek na pangulo. Tapos biglang sasabihin niyo, di ko sinabi na maawa kayo sa akin. Gurgurin ako ni Marcos, matanda na ako, wala akong sinabing ganon. Di ba? Kasi nga, paiba-iba po ang kanya sinasabi dahil merong gumugulo sa kanya. Siguro may nag-uudyok. Eto sabihin mo, merong gumagamit si PBBM ng pulburon. Kahit na alam naman ni Digong na hindi. Sabi nga ni Digong, yun daw pulburon video, kung meron daw talaga niyan, matagal na daw yan lumabas. Pero bakit ngayon lang lumabas? Di ba? Bakit inilabas lang kung kailan na eto nga si Harry Roque ang naglabas, 'di ba? Bakit inilabas kung kailan etong si PBBM ay presidente na? Pwede na mas magandang ilabas 'yan ng mga dilawan, ng mga kontra kay PBBM noong panahon ng eleksyon. Bakit ngayon inilabas na presidente na? 'Di ba? At isa pa, kung meron talagang pulburon video, walang ibang may hawak niyan kung hindi ang mga dilawan, hindi ang mga kampo ni Digong. Hindi si Harry Roque. Dahil kung meron po talaga niyan, matagal na po yung inilabas ng mga galit sa mga Marcos. 'Di ba? Kaya ngayon, nalaman na natin, nakita na natin ang logic, nakita na natin kung ano pala talaga ang kayang gawin ng isang kapatid na merong tingin ko merong di natin alam kung galit, inggit o kung ano man ang kanyang nararamdaman laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos pati dito sa ating First Lady na umabot sa punto na 'di ba naggawan po nila ng matinding issue, matinding paninira. Lahat pala ng ito, punot dulo pala ay si Amy Marcos. Lahat ng isyung pulburon kay PBBM galing lahat kay Amy Marcos. Meron nga ding mga nagteteorya na baka daw etong si Direk ang gumawa daw ng pulburon video. Pero tingin ko hindi naman siguro dahil si Direk director talaga to, 'di ba? So kayang-kaya niya na kumuha siguro at gumawa ng isang video na makatotohanan kaysa sa basurang AI deepfake video na inilabas ni Harry Roque. So kayo na po ang balang humusga sa 2025 May election. Alam niyo na kung ano gagawin niyo para po
hindi na po madagdagan ng sakit ng ulo ng ating Pangulo at mawala ang mga gumagawa ng masama sa kanya. Kayo na po ang bahalang huwag mag-shade ng pangalan ng kanyang kapatid sa darating na eleksyon. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito, na yung video na yun ay galing po kay Sir Mike, kay Boss Mike Cervera. Ayan. Sana po masuportahan nyo siya sa kanyang YouTube channel, si Boss Mike, saka si Pebbles, Talakhera, Kunanan. Ingat po kayo, Momo Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.